Yon, yung mga sinasabi na, okay, meron tayong mga sinasabing kasabihan ng lolo-lola natin, mga medical myth. Pero itong mga akala natin, maling akala, meron palang katotohanan. Or at least may konting katotohanan siya. So, okay lang pala to. Tama pala to. O, isa-isahin natin na sa tingin ko marami dito hindi nyo pa alam. Akala nyo mali eh. Number 1. Huwag daw kumain ng chocolate kasi magkaka-pimples. Tunay o hindi? Diba? Actually, may konting katotohanan to. Okay? Kasi ang chocolate, syempre medyo oily siya, tsaka high glycemic index yan. Sabihin, nagpapataas din ng blood sugar kung marami. May konting pag-aaral, may connection yung mga pagkaing nakakataas ng blood sugar tsaka pimples. So, depende siyempre kung prone ka rin mag-pimples. So, bawas tsokolate, baka magka-pimples ka. Okay, may konting katotohanan. Number 2, sasabihin ng mga lolo natin, lola, sasabihin, huwag kang magbasa sa madilim. Diba? Mabubulag ka, lalabo mata mo. Diba? Takot tayo magbasa sa madilim. Actually, may konting katotohanan. Okay? Hindi ka naman mabubulag. Pero kung magbabasa ka lagi sa madilim, sasakit ang mata mo. Di ba? May eye strain, may discomfort, pipilitin ng mga muscle ng mata makita. Hindi ka mabubulag pero pwedeng sumakit ang mata mo, magkaka-fatigue and discomfort. Pwedeng sasakit yan, parang magtutusok-tusok sa mata. Pwedeng gagalaw pa yung talukap ng mata. So, wag din magbabasa sa madilim. Actually, wag din magbabasa ng cellphone sa kotse. Magalaw din. Masakit din sa ulo. Pero hindi ka mabubulag. So, may konting katotohanan. Number 3. 18 to lahat eh. Palagi ko, iba dito, hindi nyo alam. Number 3. Pwede daw uminom ng nilagang manok, chicken soup, kung merong may sakit. May trangkaso, may sipon, may ubo, uminom lang daw ng nilagang manok, gagaling ka. Tunay o hindi? Actually, totoo po to. Ang chicken soup, may pag-aaral yan, meron siyang amino acid, meron siyang anti-inflammatory properties na nagpapaluwag ng plema natin. At itong chicken soup, pinapabagal niya yung pamamaga ng katawan. Ito, pinapabagal niya itong mga neutrophils, pati immune system cells natin, para hindi masyado mag-react yung katawan natin. So, maganda ang nilagang manok, chicken soup, good for the sipon, sa ubo. Kaya may mga libro, di ba? Chicken soup for the soul. So, pamparelax, pampakalma. Tsaka yung paghigop ng mainit na sabaw, pampaluwag din ng sipon, tsaka ng ubo. Number 4, bawal kumain sa gabi o madaling araw na kasi tataba ka. Tunay o hindi? Okay, bawal ba? Actually, medyo bawal. Kasi nga, pag madaling araw na, gabi na, ay dapat di ka na kumakain eh. Dadagdag yan sa calories mo. Diba? Tsaka pag kumain ka ng mga 12 midnight na, mag-GERD ka pa. Pero syempre, depende pa rin sa kinain mo sa buong araw. Mas mahaba ang tulog mo, mas papayat ka. Kasi tulog ka, hindi ka kakain eh. So pag magpupuyat ka, syempre gugutumin ng katawan mo, kakain ka. So yung mga midnight snack, kung gusto nyo mag-midnight snack, saging na lang. Kasi kung o-order kayo ng pizza, nakakataba. Number 5, ito, kasabihan. Kumain ng maraming carrots para luminaw ang mata. Di ba? Actually, kung talagang malabo na mata mo, may katarata ka na, may problema sa mata, hindi naman gagaling sa carrots. Pero kung gusto mo for prevention, di ba? Para lang makaiwas sa paglabo ng mata, ang carrots kasi maraming vitamin A. So, vitamin A, maganda yan para sa mata at para ma-maintain yung good eye health mo. Kasi kung masyado mababa sa vitamin A, lumalabo din yung mata. Pero kung may cataract, ibang usapan yun. So, carrots good for the eyes, pwede yan sa mga bata. Number 6, kasabihan. So, karamihan dito, katotohanan, di ba? May konting katotohanan or talagang okay na advice siya. Itong sabi ng mga lolo-lola natin.
Number 6, an apple a day keeps the doctor away. Tunay ba? Kakain ng apple, di ka na magkakasakit? Actually, may konting katotohanan kasi apple very healthy talaga. Apple pwede sa diabetes. Ang mansanas, isa to sa prutas na pwede kainin ng may diabetes. Konti lang ang pwede kainin ng diabetic eh. Apple, pears, suha, konti lang. So, apple, mataas sa fiber, maraming vitamins, maraming antioxidant, maganda sa puso, iwas sa mga sakit. So, pag marami kang apple, baka hindi ka magkakasakit. Keeps the doctor away nga. Number 7, uminom ng salabat o may luya para gumanda ang boses at hindi magsusuka. Okay? Tunay, hindi. Actually, tunay. Ito yung mga lumang panahon ginagamit, di ba, salabat. Ang salabat, anti-nausea siya talaga. Iwas suka, may anti-nausea properties sa mga morning sickness, sa mga buntis. Minsan yung nakikimo, basta pag nasusuka ka sa labat, medyo malabnaw lang. Tapos hirap yung boses, okay din yung salabat. Wag lang masyado matapang. Kung matapang at maraming luya, minsan mahapdisat yan. Ito, number 8. Magugulat kayo dito. Sabi ng magulang natin, magsuot ng jacket para hindi sipunin ang bata, para hindi sipunin ang matanda. Tama o mali? Okay, nandito yung controversy. Siyempre, iisipin natin, ang sipon, ang trangkaso, virus yan, di ba? Virus o baka minsan bacteria. So, mikrobyo. Ano connection ng jacket? May connection po ang jacket. Kasi, pag ang katawan natin nalamigan, okay? Let's say, ang katawan natin, temperature natin, 37. Pag nalamigan ka sa labas, yung katawan mo manginginig eh. Pag nanginig yung katawan mo, mas mahina ang immune system mo. Ayaw ng katawan ng nalalamigan. Di ba? Kasi pag na-expose ka sa very cold weather, hihina immune system mo. Kaya yung virus na lumilipad na imbis na hindi ka dapat na tatamaan, kahit konting virus lang malanghap mo, pwede ka magkasipon, pwede ka magkatrangkaso. So, kailangan mo talaga mag-jacket. Kailangan mo mag-jacket para hindi sipunin, hindi magkasakit, lalo na sa matatanda. Sa mga senior citizen, kailangan nyo. Minsan nga sa mall, kahit sa mall, pag malamig ang panahon ngayon, let's say pag November, December, yung mga bare months, pwede ka na mag-jacket kahit sa mall, lalo na pag tumatanda at kung payat ka. Mas payat, mas malamigin. Mas matataba, meron sila sariling taba eh. Hindi sila nalalamigan. So, warm clothes prevents a cold. Number 9, bawal maulanan. Pag naulanan, magkakasakit, di ba? Actually, tama rin yun. Oo, di ba? Sabi mo, anong connection na nabasa ng ulan? Kasi nga nalamigan eh. Yung pa rin ang explanation. Pag nalamigan, hihina immune system. Pag mahina katawan mo, nanginginig ka, nahirapan yung katawan mo, pwede ka magkasakit. Ibig sabihin, napagod ka eh. Kaya pag nabasa ka ng ulan, pwede mo na ituloy sa ligo. Di ba? Nabasa ka ng ulan, malamig, o di iligo mo ng warm water, maligamgam na tubig, mainit-init, para makabawi yung katawan mo. Kasi gusto ng katawan natin mas mainit, mas kalmado, mas relax. Diba yan ang turo ko sa inyo? Maligamgam na tubig. Number 10, paniniwala na akala natin hindi tunay pala, kumain ng isda, pampatalino. Okay? Actually, ang isda, may tulong talaga. Eat fish, hindi lang para sa utak, maganda rin sa puso ang isda. Ang isda, may omega-3 fatty acids, pampaluwag ng mga ugat, pampababa ng cholesterol, sa blood pressure, baka may tulong. Maganda sa heart rate, ang pagkain ng isda na may omega-3, good for the brain din siya. So, tunay yan. Mas hindi maulyanin yung mga kumakain ng isda. So, pwede kayo kumain ng isda. Yung mga fatty fish, tamban, hasa-hasa, tuna, bangus, okay yan. Number 11. Ito, magugulat kayo.
Maganda daw maglakad ng nakapaa para gumana yung paa natin, para lumakas yung paa natin. So maganda ba nakapaa o hindi? Totoo, hindi. Actually, tunay po. Okay? Sinasabi ko sa inyo, syempre, pag maglalakad kayo sa labas, ay dapat naka-rubber shoes kayo. Di ba? Sabi ko, rubber shoes. Kung magja-jogging kayo, magwo-walking kayo. Pero kung nasa bahay lang kayo, malinis naman yung bahay nyo, wala namang nakapako dyan. Pag nakapaa kayo sa bahay, paminsan-minsan, nagpapalakas ng foot muscles. Tsaka yung paa natin, yung mga daliri sa paa, mas nasasanay siya. Yung pakiramdam mo, mas may grip. Tsaka hindi maganda yung paa natin kasi di ba ganito paa natin. Tingnan yung paa nyo. Yung iba kasi di ba yung pagbata tayo, gusto natin masikip yung sapatos. Kaya yung paa natin, nagpapatong-patong na yung daliri, di ba? Nagkaka-problem, nagkaka-deformity. Pag ganyan na yung paa nyo sa paa, hindi na kayo makalakad maigi. Mas maganda yung paa na medyo pangit, yung medyo open. Di ba? Yung medyo buka yung paa para mas stable ka. So, okay lang nakapaa. Paminsan-minsan, good for foot health. Walking barefoot. Kaya nga may rubber shoes ngayon maninipis na lang ang sole. Manipis na lang ang swelas niya. Pag naglakad ka nito, yung may Nike, may Adidas, kung ano, medyo manipis na siya. Parang nararamdaman mo na yung sahig habang naglalakad ka. So, para lumakas ang paa. Less foot problem. Number 12, sabi nila, laughter is the best medicine. Tunay ba? Laughter is the best medicine? Actually, tunay. Di ba tinuro ko sa inyo yung mga lugar sa mundo na mahaba ang buhay? Marami sa kanila, relax lang, tawa-tawa lang, walang kaaway, walang kabash, walang mortal enemy sa social media, tawa-tawa, relax lang, nakakabawas ng stress. Kaya maganda yung mga comedy, di ba? Tumatawa, masaya, bawas stress. Maganda sa puso, ang tumatawa, at maganda naglalabas ng good hormones. So, okay lang yan. Dapat masaya lang lagi. Okay? Number 13, pwede daw kumain ng chocolate para sumaya. Oh, pwede ba yan? Chocolate o ice cream pampasaya? Actually, pag sinabi mong dark chocolate, medyo may tulong siya. Dark chocolate, yung 70% cocoa, yung mapait na dark chocolate, may mood-enhancing effect. Pero dapat konti lang yung dark chocolate. Maliit na maliit na slice lang, pampasaya. Nag-i-stimulate ng production ng endorphins at serotonin ang dark chocolate, pampasaya, pero konti lang. Hindi mo pwede damihan. Maliit lang na slice. Okay? Number 14, kumain ng bawang para lumakas ang immune system. Actually, tunay ito. Yung bawang, maganda rin para sa cholesterol. Diba? Sa blood pressure, nakakababa konti ang bawang. Sa cholesterol, nakakababa din. Sa immune system, may tulong din. Ang bawang kasi may allicin ang compound niya na may antimicrobial laban sa mikrobyo at pampalakas ng immune system. Number 15, tunay o hindi? Ito tungkol kay Popeye. Pag kumain daw ng spinach si Popeye, lalakas siya. Di ba napanood niyo yung mga Popeye cartoons? So, eating spinach makes you stronger, yung mga bata, para lumakas. Lalakas daw yung kamay ninyo. Tunay o hindi? Actually, may konting katotohanan. Kasi ang spinach, mataas siya sa iron. Okay? Ang daming vitamins, ang daming minerals, mataas siya sa iron. Iron, kailangan ng dugo. Pag mas marami kang dugo, hindi ka anemic, mas malakas ka. Diba? Hindi ka anemic eh. Number 16, inumin na may honey. Diba? Tinapi ko honey. Diba? Para maghilom ang sugat. Tunay ba to? Honey for wound healing. Actually, may katotohanan. May konting pag-aaral. Ang honey nakakatulong sa paghilom ng sugat. May antimicrobial properties. Ginagamit na to lumang panahon pa. Okay? So may konting pag-aaral.
Number 17. Ito hindi nyo to alam. Number 17. Makinig sa classical music. Katulad ni Mozart. Alam niyo si Mozart? Classical music. Pag nakikinig ka daw at yung mga bata nakikinig sa Mozart, mas tumatalino. Tunay o hindi? Okay? Actually, may konting katotohanan to. Okay? May pag-aaral siya eh. Mozart effect ang tawag doon. Pag nakikinig sa, hindi yung mga music natin yung classical music, parang nai-improve yung natin, yung pag-compute, mga spatial temporal reasoning skills. Ibig sabihin yung mga pag-solve ng mga IQ test, mas tumatalino konti. Okay, may konting pag-aaral yan. Ngayon, kung yung mga buntis makikinig ng music, maririnig ba ng bata? Hindi ko alam kung doon na yun. Wala tayong pag-aaral. Pero kung ikaw makikinig ka ng classical music, medyo maganda daw sa utak. Nakakatalino. Number 18. Uminom ng 8 basong tubig para lumakas. Actually, tulad nga sinasabi ko, hindi naman kailangan tubig yung 8 baso eh. Pwede naman 4 na baso yung tubig, yung iba tsaa, yung iba buko, basta maka 8 baso ka. O pag sa may edad, pwede naman 6 na baso lang. Pero, pag maraming iniinom na tubig, 6 to 8 glasses, maganda talaga sa katawan. Safe ka sa kidney disease para hindi magka-kidney failure, hindi ka magka-UTI, hindi ka ma-dehydrate, maganda sa balat. Actually, maganda din sa puso, sa baga, sa ubo, ang pag-inom ng tubig. May sakit sa lagnat, lahat tubig pa rin. 6 to 8 glasses. Kailangan natin yan, lalo na pag tumatanda. Okay? Last, meron akong bonus. Okay? Meron akong bonus. Bawal daw mag-crack. Actually, itong isa bawal daw mag-crack ng bawal daw magpatunog. Pag lagi daw nagpapatunog, magkaka-arthritis. Tunay o hindi? Ito, dinagdag ko lang na tip, pero actually, hindi daw nagkakos ng arthritis to eh. Pwede naman daw ipatunog konti. Kaya lang, may konting pag-aaral. Pag lagi mo kinakrack araw-araw, minsan daw namamaga konti. May konting pamamaga. Okay? So, wag din naman sobra at wag araw-araw. Yung pampaluwag lang, wala namang masama. Pero yung paulit-ulit, pwede lang mamaga. Okay? So, sana po nakatulong to. Itong mga medical myth, kasabihan, akala natin hindi totoo, pero in the end, meron palang konting katotohanan. Salamat po.